eksena sa isang tao na nagngangalang Samuel Mullins na isang doll makers at ito ay naglikha ng kanyang unang limitadong edisyon ng manika. Habang ito ay gumagawa ay nakakita si Samuel ng isang papel kung saan nakasulat rito ang salitang "Find Me". Kaya naman sinagot rin ito ni Samuel at sinulat na "I found you" at agarang inilagay ito sa harap ng isang kwarto upang madaling mabasa kung sino man ang nasa loob nito. Paglaon ay biglaang lumabas ang anak niyang si Annabelle sa pag-aakalang hindi pa siya nakikita ng kanyang ama hanggang sa nagulat na lang ito nang bigla siyang kiniliti ni Samuel sa bandang likuran. Kinabukasan habang pauwi na ang buong pamilya galing sa simbahan ay bigla namang naplat ang gulong ng kanilang sasakyan sa gitna ng daan kaya naman agad itong inayos ni Samuel. At habang tinatanggal ni Samuel ang gulong nito upang palitan ay bigla namang tumalsik ang isang bolt nito sa gitna ng daan dahilan upang kunin ito ni Annabelle ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nakita ang isang sasakyan na paparating dahilan upang tumama ito sa kanya at pumatay sa kawawang bata. Makalipas ang 12 taon ay dumating si Sister Charlotte kasama ang ilang mga ulila sa bahay ni Samuel upang doon muna manuluyan. At nang makarating na ang mga bata ay agaran na silang nagbabaan habang naiwan naman si Janice sa loob ng sasakyan dahil sa kondisyon nito na may polio. Dahil dito ay masaya silang tinanggap at binati ni Samuel at inanyayaan na pumasok na sa kanyang bahay dahilang upang lalo pang ma-excite ang mga ulila at naglibot sa bawat sulok ng bahay. Pinakita rin ni Samuel ang binukod nitong mga kwarto para sa mga bata at dahil sa nakitang kondisyon ni Samuel kay Janice ay pinaupo niya ito sa ginawa nitong upuan para kay Annabelle na animoy isang skater na kayang umakyat papataas. Nang marating na ni Janice ang tuktok ng hagdan ay nakakita ito ng isang itim na figure at nang tingnan niya ito ay agaran itong umalis dahilan upang magtaka ang bata kung ano ang nakita nito. At ilang saglit lang ay nakarating ang ilan pang mga ulila sa itaas ng bahay upang maghanap ng kanilang magiging kwarto ngunit ang mga nakakatandang ulila na sina Nancy at Carol ay hindi pinayagan sina Linda at Janice na sumama sa kanilang silid. Dahil dito ay naghanap si Janice ng iba pang kwarto hanggang sa mapunta ito sa kwarto ni Annabelle at nang ito ay bubuksan niya ay agaran siyang pinigilan ni Samuel bago pa man ito makapasok sa kwarto ng kanyang namayapang anak. Habang si Linda naman ay nakahanap ng isang kwarto dahilan upang hingkayatin nito si Janice at makikita na ang kanilang magiging kwarto ay puno ng mga manika. Habang inaayos ni Sister Charlotte ang kanyang gamit ay nagulat ito nang biglang bumukas ang elevator sa kanyang likuran matapos maramdaman ang simoy ng hangin kaya naman hinayla na lang niya ang pinto nito ngunit nagulat na naman ito nang bigla na namang nagbukas ang elevator na animoy may malakas na puwersa na nagbubukas nito. Habang nagugulat sa nangyari ay biglang humingi ng pahintulot si Nancy kay Charlotte na maglalaro sila sa labas ngunit hindi nito pinayagan si Janice dahil sa kapansanan nito pwede niyang ikapahamak. Pagkagabihan habang sila ay nagsalo-salo sa hapagkainan at nananalangin ay may bigla silang narinig na isang kampana dahilan upang pumukaw sa kanilang atensyon. At nang matutulog na si Janice ay bigla itong nakarinig ng isang yabag sa likod ng pintuan kaya naman agad niya itong sinuri at dito niya nakita ang isang kapirasong papel na may nakasulat na "Find Me". Nang lumabas ito sa kanilang silid ay agad nitong tiningnan ang paligid ng bahay ngunit wala naman itong nakikita at dahil sa kuryosidad ni Janice ay hinanapan niya ang nagsulat sa papel hanggang sa mapunta ito sa isang kwarto at nakakita ulit ito ng isang papel at may nakasulat na "I'm here". Nang pumasok ito sa kwarto ay dito niya nakita ang isang dollhouse na kahintulad sa kanyang silid. Habang tinitingnan ng dollhouse ay nakakita si Janice ng isang susi at ginamit ito sa isang aparador na nakalock upang ito ay mabuksan ngunit nang pagbukas niya rito ay nakita niya ang isang manika na nakaupo at mistulang nakatitig sa kanya. Dahil sa itsura ng manika ay hindi maiwasan ni Janice na matakot kaya naman agaran nitong isinara ang pinto ngunit ilang saglit lang ay bigla na naman itong nagbukas dahilan upang takpan ni Janice ang creepy na manika. Habang papunta sa bintana si Janice ay makikita na biglang tumayo mag-isa ang manika sa kanyang likod. Ngunit tila napansin siya ni Samuel kaya naman napagdesisyonan na nitong bumalik sa kanyang silid ngunit bigla niyang nakita ang isang manika na nakatalukbong ng kumot sa kanyang harapan habang ito ay daang-daang lumalapit sa kanya ay bigla namang natanggal ang kumot nito ngunit tila malalaman na wala naman pala ang manika sa kumot. Dahil sa takot ni Janice ay mabilis itong bumalik sa kanyang silid sa kabila ng kanyang karamdaman at agarang humiga sa kanyang kama habang kusa namang sumasara ang pinto ng kwarto. Habang natatakot ay nagpakunwari na lang ito na natutulog habang naririnig niya ang isang yapot ng tao patungo sa kanya ngunit wala itong kaalam-alam na si Samuel pala ang patungo sa kanyang silid. Pagkaumagahan ay sinabi niya agad ang buong nakita niya kay Sister Charlotte ngunit hindi siya nito pinaniwalaan sa pag-aakalang isa lang itong panaginip ng isang bata. Lumipat ang eksena kay Linda habang ito ay naglalaro ng hide and seek kasama ang ilan pang mga batang ulila ay napunta ito sa isang madilim na silid hanggang sa makaramdam ito ng isang bagay sa kanyang likod. Upang malaman niya kung ano iyon ay sinuri niya ang silid hanggang sa nakita niya ang isang manika na nakaupo sa isang sulok at habang tintingnan ni Linda ang manika ay may biglang isang tao ang humila sa manika at dahil sa takot ay napasigaw ang bata at aksidenteng nabuksan ang isang pinto sa kanyang bandang likuran. Dahil sa ingay ay napalapit na sa kanya ang kanyang mga kalaro habang nagtataka kung ano ang nangyayari kay Linda.
Kalaunan habang nag-aayos si Samuel sa silid ni Sister Charlotte ay hindi nito maiwasang magtanong patungkol sa larawan sa tabi ng kama ng madre kaya naman dito niya sinabi niya rito na may malakas siyang relasyon sa tatlong magkakapatid dahil sa kanilang kabutihan. Ngunit napansin nito ang isang madre sa may gilid ng larawan na nababalutan ng mga anino kaya naman hindi niya alam kung sino ang nakuhanan sa larawan. Pagkagabihan habang naglalaro ang dalawang nakakatandang babae sa ilalim ng kumot habang pinagtatawanan nito ang asawa ni Samuel. Ngunit kalaunan ay nakarinig sila ng isang kampana ngunit tila hindi nila ito pinapansin at nagpatuloy sa pagtawa. Habang patuloy na tumutunog ang kampana ay biglaang namatay ang ginagamit nilang flashlight at nang ito ay muli nilang buksan ay napansin nila ang isang katakot-takot na figure sa may bintana habang ito ay daang-daang lumalapit sa kanila ay napapikit na lang ang dalawa dahil sa takot hanggang sa may biglang humawak sa mukha ni Carol at dito na tuluyang nagsigawan ang dalawa. Dahil sa malakas na sigaw ay agarang binuksan ng kanilang kasamahan na bata ang ilaw kung ano ang nangyari sa dalawa at sabay na ring dumating si Sister Charlotte kung ano ang nangyari kina Carol. At nang dumating si Samuel ay nagtanong ito kung bakit sila nagsisigawan kaya naman agad sinabi ng dalawa na nakita nila ang kanyang asawa sa bintana at hinawakan pa nito ang mukha ni Carol dahil dito ay nagalit si Samuel sa dalawa at sinabi na ang kanyang asawa ay hindi na nakakalakad ng maraming taon at sabay umalis matapos marinig ang kanyang kampana. Kinabukasan ay narinig ni Sister Charlotte ang kampana at pumasok sa silid ng mag-asawa dahil wala si Samuel sa bahay ay siya ang naatasang mag-alaga sa asawa ni Samuel dahil sa karamdaman nito. Habang makikita naman si Janice sa labas ng kwarto at nakikinig sa usapan nila Sister Charlotte at asawa ni Samuel habang kinukwento nito ang patungkol sa pagkamatay ng kanilang anak na babae na si Annabelle. At nang papalas na si Janice ay napansin niya ang larawan ni Annabelle kung saan katabi nito ang manika na nakita niya sa aparador at nang dinala niya ang larawan sa kanyang silid upang tingnan ay napansin niya na biglang kuminang ang mata ni Annabelle. Kalaunan ay bigla itong nakarinig ng isang musika sa isang kwarto kaya naman agaran niya itong pinuntahan upang patayin ito at ilang saglit lang ay pumasok rin si Linda sa kwarto at nagsimulang maglibot sa loob ng silid. Habang pinagmamasdan nila ang kwarto ay nakakita si Linda ng isang laro ang baril ngunit sa hindi sinasadya ay tinamaan nito ang manika na nakaupo sa isang sulok dahilan upang kusang itong lumingon sa kanila. Dahil sa takot ni Linda ay agaran itong umalis sa kwarto habang nanatili naman si Janice at tila may gusto itong malaman patungkol sa manika hanggang sa makakita ito ng isang diary na pagmamayari ni Annabelle at habang binabasa niya ito ay biglang nagsara ang pinto at napansin nito ang mga puppet na kusang gumagalaw. Hanggang sa dito niya nakita ang batang si Annabelle na malapit sa isang bintana at nang ito ay nakita niya ay napag-alaman nito na isa pala itong demonyo at sinabi kay Janice na gusto nito ang kanyang kaluluwa at sabay hinawakan nito ang binti ng bata. Maglaon ay nagawa ni Janice makalabas sa kwarto ni Annabelle at ginamit nito ang escalator na ginawa ni Samuel upang mapababa ngunit nang ito ay nasa kalagitnaan na ng hagdan ay muli siya nitong ibinalik papaakyat dahilan upang tumalsik ito at bumagsak sa basement floor habang nawalan ito ng malay. Kinaumagan ng magising si Janice ay isinakay nila ito sa isang wheelchair dahil sa inabot nito sa pagkakabagsak niya sa sahig at dito niya sinabi kay Sister Charlotte na nakita niya ang anak ni Samuel na si Annabelle na sinapian ng isang demonyo at gusto nitong kunin ang kanyang kaluluwa. Dahil dito ay pinalakas ng madre ang loob ng bata at sinabi na palagi itong magdasal sa oras na siya ay natatakot. Lumipat ang eksena kay Linda habang nadiskubre nito ang manika na nakaupo sa isang rock and chair at bistulang nasisiyahan ito habang ito ay nakaupo ngunit nang buksan ni Linda ang pinto ay bigla na lang nawala ang manika. Upang malaman nito kung may tao ba sa lugar ay ginamit ni Linda ang laro ang baril upang barilin ang madilim na kwarto ngunit ilang saglit lang ay may isang elemento ang kumuha sa kanyang baril at nakarinig ng ilang mga yabag sa silid. Dahil sa takot ng bata ay agad itong bumalik sa kanyang kama at nagtalukbong ng kumot ngunit bigla namang namatay ang ilaw at napansin nito ang mga bakas ng paa patungo sa kanyang kama. Habang tinitingnan niya ang nangyayari ay nakita niya ang manika na tila may kumukuha rito dahilan upang matakot ito at nanatili na lang sa kanyang kama. Kinabukasan ay nilabas ni Sister Charlotte si Janice upang makalanghap ng sariwang hangin at nang iwan siya ni Charlotte upang bantayan pa ang ilan pang mga bata ay may biglang may isang bagay ang nagmaneho sa kanyang wheelchair at itinulak siya nito sa isang abandonadong bodega at ikinulong siya nito at sinira ang kanyang wheelchair. Dahil sa kapansanan ay hindi magawa ni Janice makatakas hanggang sa inatake siya ng demonyo gamit ang katawan ni Annabelle kung saan niluwaan siya nito ng isang tae sa kanyang bibig. Dahil dito ay narinig ng ilan pang mga bata at ni Sister Charlotte ang ingay na nagmumula sa isang bodega kaya naman agaran nila itong pinuntahan at nang makarating na sila ay dito nakita nila si Janice na nakaupo sa kanyang wheelchair at ngumiti sa kanila at sinabing ayos lang siya. Nang makauwi na si Samuel ay nagkwento si Linda na nakita niya si Janice sa kwarto ni Annabelle habang kasama nito ang manika. Kaya naman nang malaman ito ni Samuel ay agaran itong pumasok sa silid ng kanyang anak habang dala nito ang isang cross at dito nakita niya ang isang manika na nakaupo sa isang lamesa at may nakasulat na I found you. At ilang saglit lang ay nakita nito si Janice na nakakalakad na dahil sinapian na pala ito ng demonyo at dito na isa-isang binali ang mga daliri ni Samuel dahilan upang malaglag nito ang cross na hawak nito.
Kalaunan ay pinuntahan ni Sister Charlotte ang lugar ngunit nakita nito ang katawan ni Samuel na wala ng buhay dahil sa nangyari ay kinuha ni Linda ang manika at idinala sa isang balon upang itapon hanggang sa pinuntahan siya ng madre at pinakiusapan na bumalik na sa loob. Ngunit ng pagtalikod ni Linda ay nakarinig ito ng isang ugong na nanggagaling sa balon kaya naman ang sinubukan nitong tingnan ang balon ay may isang nilalang ang kumapit sa kanya at bistulang gusto siya nitong hilahin pa ibaba. Dahil dito ay agarang niligtas ni Sister Charlotte si Linda upang hindi tuluyang makuha ng halimaw at ang magawa nitong mahayla si Linda ay agaran nitong tinakpan ang balon at sabay nagmadaling bumalik sa bahay habang makikita naman na daang-dahan ring tumatakas ang nilalang sa balon. Nang makabalik na ang dalawa sa bahay ay laking gulat ng mga ito nang makita nila ang manika na muli na namang nakabalik sa bahay nila Samuel. Kaya naman upang makahingi ng tulong ay idinala nila ang manika sa asawa ni Samuel at nagtanong kung ano ba talaga ang mayroon sa manikang ito. Kaya naman dito na sinabi ng asawa ni Samuel na bago mamatay ang kanilang anak na si Annabel ay nanalangin sila sa anumang entity ang magbibigay ng hiling na makita muli ang kanilang anak hanggang sa may hindi kilalang kaluluwa ang sumagot sa kanila at dito na nga nila nakita ang kanilang anak at pinayagan nila itong lumipat sa manika upang makasama pa rin nila si Annabel. Ngunit isang araw na pagtanto ng mag-asawa na ginagamit lang pala ng isang demonyo ang imahe ng kanilang anak at nang pumasok ito sa silid ni Annabel habang dala ang isang krus ay dito na niya nakita ang totoong anyo nito at sabay siya nito binulag. Ilang araw matapos ang pangyayari ay pinuntahan ng mga pari ang kanilang pamamahay at ikinulong ang kaluluwa sa manika upang hindi na ito makapinsala pa at sabay inilagay sa aparador ni Annabel at kalaunan ay binuksan nila ang kanilang bahay bilang santuwaryo para sa mga ulila. Lumipat ang eksena kina Nancy at Carol kung saan nakita nila si Janice na kasama ang manika habang ito ay nagkakape hanggang sa nakita sila ni Janice at sinabihan sila na oras na upang magsisi dahilan upang matakot ang mga ito at magsusumigaw. Narinig ito ni Sister Charlotte kaya naman agad nitong pinuntahan sa itaas ang mga bata at dito sinabi ni Nancy na hiniwa ni Janice ang kanyang braso habang kasama niya ang nakakatakot na manika. Habang tumatawag ng tulong si Charlotte ay nakarinig ulit ang mga ito ng tunog ng kampana dahil sa takot ng mga ito ay hinanap nila ang silid ng mag-asawa ngunit nang makita nila ang asawa ni Samuel ay wala na itong buhay habang ipinako sa krus dahilan upang lalo pang natakot ang mga ito. Habang pinuntahan naman ni Sister Charlotte sina Linda upang tumakas ay bigla namang dumating si Janice upang pigilan ang kanilang pagtakas. Habang nagdadasal si Sister Charlotte ay inihagis siya nito sa salamin at sabay nagtakbuhan ang mga bata sa papalabas ngunit si Linda ay nakuha ng demonyo at hinayla sa isang madilim na sulok. Balik ang eksena kina Carol habang sinusubukan nitong paandarin ang sasakyan ni Samuel upang makatakas ay bigla namang nagluloko ang makina ng sasakyan ngunit nang makita nila ang panakot na biglang nawala ay agad nagsingbabaan ang mga ito sa sobrang takot. Habang tumatakbo ang mga ito ay napadpad ang mga ito sa abandonadong bodega at nang makita nila nandoon ang scarecrow ay agad silang lumabas ngunit nang lalabas na si Carol ay biglang nagsara ang pinto nito dahilan upang maiwan itong mag-isa sa loob. Habang takot na takot ay pinilit pa rin itong tumakas papalabas hanggang sa nakita na nga nito na biglang nabuhay ang scarecrow habang ang dalawang bomb Elia naman ay nagpapatay sindi hanggang sa nagtanggalan na nga mga ilaw. Nang makarinig ulit ng tunog ng kampana ay agaran nitong pinalitan ang bomb Eliang nasira ngunit ilang saglit lang ay sinira ulit ito ng demonyo dahilan upang lalo pang matakot si Carol. Dahil sa kadiliman ay nahulog ito sa sahig hanggang sa dumating si Nancy upang tulungan ito at sabay tumakas ang mga ito at dumaan sa bintana. Lumipat ang eksena kay Linda habang ito ay nagtatago sa isang draft ay napunta ito sa silid nila Samuel at nakita nito ang katawan ng asawa ni Samuel na nakahandusay sa sahig. Ngunit kalaunan ay bigla itong gumalaw at gumapang papalapit sa kanya. Dahil sa takot ni Linda ay agaran itong bumalik sa draft habang pilit na pumapasok sa draft ang demonyo ay nakaisip ng paraan si Linda at umakyat ito papataas upang hanapin sina Sister Charlotte. Ngunit pagpunta niya sa susunod na kwarto ay nakita niya si Janice na sinasaksak ang kanyang manika dahil sa takot nito ay agad itong tumakbo at nagtago sa aparador ni Annabel ngunit agad rin siya nakita ni Janice upang paslangin. At nang na-corner na nito si Linda ay dumating naman si Sister Charlotte dala ang manika at nang sinubukang kunin ni Janice ang manika ay nilagyan niya ng cross ang ulo nito dahilan upang manghina ito at sabay ikinulong sa aparador kasama ang manika at hinaranggan ng glass closet na nagdulot ng paranormal na aktibidad. Habang nagliliparan ng mga gamit sa loob ay agad tumakas ang dalawa papalabas hanggang sa muli nang nagkasama ang mga ito at pinapanood ang nasa loob ng bahay. Makalipas ang ilang araw ay binuksan muli ng mga pari ang aparador at dito nakita nila ang manika ngunit makikita naman na nagawang makatakas ni Janice. Matapos ang ilang investigasyon ay sinabihan sila ng pare na kailangan na nilang umalis sa bahay na ito at humanap ng bagong santuwaryo na kanilang matutuluyan. Habang makikita naman si Janice na napunta sa mayamang mag-asawa sa Santa Monica, California at inampon siya ng mga ito habang walang kaalam-alam ang mga ito na possessed na ito at nagpapanggap lang sa katauhan ni Janice. Pinalitan ni Janice ang katauhan nito bilang Annabel. At kalaunan ay pinatay sila nito makalipas ang 12 taon at nagtapos ang pelikula sa isang monasteryo sa Romania habang may isang madre ang naglalakad kasabay rin ng pagpatay ng mga nakasinding kandila.
Kung nagustuhan nyo ang ating recap ay huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe. Salamat sa panunood.